Mayong hapon sa tanan nato nga mga subscriber dinhi sa atong YouTube channel. O akong pagampo nga naamo sa maayong kahimtang sa inyong mga panglawas, ilabi na diya sa inyong mga lugar. O asa ka man na makakita ni akong video, akong pagampo nga makatabang ni alang sa ato ang pagsabot sa pulong sa Dios. So niining mga gutlo magatuon kita sa pulong sa Dios, Ang akong ipahayag ninyo karon base kini sa Bible, sa gitawag tanin nato mga higala og bibliology. Study about the scripture. Okay? Study about the scripture. So what we call bibliology. So atong tuhugon ang Biblia based sa ato ang nakatunan, ang Bible, na himugso kini, giumol kini sa Dios. Mga tao nga pinili nga mga tao nga iyahang gitahasan sa pagsulat sa Biblia. Kini kaniadto itawag na to ni mga sa Hebro og biblos. Ang boti pasabot sa biblos is scroll, Kung imong mahinumduman nga ang mga prophets kaniadto magakupot sila sa Talmud, Sa Hebrew word kita siya Talmud. Kung mayong tag Talmud, written by the prophets. Pag moingon ta og Torah, makadungog mog Torah, it means written by Moses. So from the beginning, kung ato ang ayuhon og sabot nga kining Bible dili pa niingon ani karon nga gi-arrange og gihimong usa ka baga nga libro. So kaniadto kining Bible kitang biblos sa Hebro nga ambot ipasabot nini is scroll, gituyok or gitawag nato ni og linukot, linukot, makita tana sa linukot nga basahon, kay kaniadto ang gisulatan ginigikan sa panit sa hayop. Gamit nila ang papyrus pag sulat ni ini mga higala. So muna ang history sa Biblia nga kining Biblia ang pinakauna nga nasulat mao ang Job. O nga nganong miingon ta nga Job mo pinakauna tungod diri kay gisgutan pa nga si Satanas come and go, makaadto pa dito sa gitawag nato og gingharian sa Dios. So mo ni ang pinakauna nga libro nga nasulat according sa atong pag-study sa bibliology. So ang pinakauna nga book mao ang Job. Ug dunay part niini sa Job nga nasulat, ang paggamit sa pagsulat is Aramaic. Pero ang gikan sa Genesis padulong sa Malakay, puro gina nasulat pinaagi sa Hebrew word, O nga doon na pipila ka chapter sa Job nga nasulat sa Aramaic. According sa ato ang utingkay, according sa atong pag-study ni ining mga subject na to nga biblos, So muna ang ato ang
nasayran ug nakuha gikan sa tuang pagtuon mahitungod sa Biblia. O sa pag-compile nauna ang Genesis. Ang Genesis dili siya mo'y unang nasulat sa kinatibuk-an nga libro sa Old Testament, pero tungod kay siya man ang nagsulti sa creation, dito man ni Moses gi-reveal sa Dios siya ang gitahasan ni Elohim, ni Adonai, nga magisgot sa creation mo nang nauna siya pagbutang diya sa tuang Bible. Genesis going to Revelation. So, imong makita, that is the right arrangement. Kini gi-arrange ni siya dili tungod kay asay unang nasulat. Gi-arrange ni siya based sa mga topic nga nahisulat diri. So, ang Genesis, gitawag sa Genesis, it means the book of beginning. Kay sa Genesis, diha na sulti nagpahayag kung giunsa sa Dios pagsulat, paghimo ang kalibutan. Pero in the rest, ang unang nga libro nga pinakaunang nasulat mao ang Job. Ang mga ebidensya niini mao nga si Satanas makasaka pa dito sa gingharian sa Dios, makakanaog. Ug mao na ang mga lig-on nga ebidensya nga ang pinakauna nga libro nga nasulat mao ang Job. Pero sa pag-arrange aron imong usa ka libro, nauna ang Genesis. Tungod kay ang Genesis mauman ang naghisgot mahitungod sa giunsa sa Dios paghimo ang kalibutan. Now, so mo kani mga higala ang natuhog nato nga mga information bahin sa atong pag-study sa gitawag Biblos or what we call scroll. Ang Biblos, that is a Hebrew word nga ang bot ipasabot niini is scroll. Now, kining Bible adunay 39 ka libro ang Old Testament ug adunay 27 ang New Testament. Total is 66 book. Og nga kani siya ang gitawag nato ni preserved scripture, preserved version. So dili ta maghunahuna nga inspired by God's word. It is only preserved version, ang King James 1611 comparing sa uban nga mga translation. Kay dunay daghan kaayo mga translation karon nga gipang umit, gipang kuha sama anang Romans 1:16. Kung imo nang tan-awon sa uban nga version, wala na nang Gospel of Christ diya, no? Especially sa Bisaya kining Philippine Bible Society. Pero kung mandi ka sa King James version, makita nimo ang emphasize the Gospel of Christ. No? Tuluan ta mo nga ngano nga ang King James 1611 maoy gi-accept sa tanan nga mga Bible believers nga maoy gitawag nato og preserved Bible or preserved version, preserved translation, tungod sa iyahang word nga walay gipang umit, walay gipang kuha, no? For example, tagaan ta mo ani kini bang Romans 1:16. Okay tanawa dia. Kung arita sa Philippine Bible Society nga translated by the Catholic, giwala na ning the Gospel of Christ diri. Nara ni diri ingon dinhi ako minisaya sa dili ko ikaulaw ang maayong balita. Kay kini mao ang gahom sa Dios aron pagluwas sa tanan nga motuo una sa mga Hudiyo, ingon man sa mga dili Hudiyo. So muna ilang translation. Pero kung imong basahon dinhi sa King James 16:11, ingon diri, for I am not ashamed of the gospel of Christ. Na Christ, no? Pero diri sa ila, giwala nila ang Christ. Giwala nila. Munang ingon ta nga ang King James 16:11, the only translation was preserved by God. Comparing sa NIV, New Standard Version, kami o ako mugamit ko og
another version, or also King James also. But we are using the King James 1611 because we believe the King James 1611, the only version, the only translation was preserved by God, no? Kay imong tan-awon diha sa ila tanawa gani sa ang NIV, pulong sa Dios po daghang gipangkuha according sa gitawag og pag-ilahang pag-translate. Ingon diri kay dili ko ikaulo ang maayong balita, kay kini mao ang gahom sa Dios aron pagluwas sa tanan nga motuo, una sa mga Hudiyo, ingon man sa dili Hudiyo. Pero tan-awon nimo diha sa gitawag og English version, dako kaayo dili mao ang maong translation. Ingon dinhi, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jews first and also to the Greek. So unsay giwala diha kanang the gospel of Christ, kanang ang maayong balita ni Kristo, kanang word nga Kristo diha mo'y giwala, and that is giumisyon nila, gikuha nila kana nga mga word. By the way, mingon ta nga ang translation or preserved translation is only King James 1611. And that's the reason that we are used in our preaching, because we believe the only version was preserved translation. Because we believe nga ang nag-translate niini mao si William Tyndale, nya gipatay sa ni King James, ang hari sa Scotland. Pero si King James maoy nagsugo hinuon nga ang tanang sinulat ang gi-translate ni William Tyndale gikan sa Hebro o Griego ngadto sa in English. Hebro o Griego gi-English gi-translate ni William Tyndale ngadto sa English. Siya na noon ang nagsugo nga ipadaghan og iyang gidala siyang pangalan. So that is the miracle. That is wonderful event in the history of the Biblos. So ang Bible, kung imong tan-awon kini, dunay daghan kaayo mga topic nga gisugtan dinhi. Pero usa lang ka topic dinhi from Old and New Testament, usa lang gyud ang topic. Daghang mga hisgutana dinhi, pero ang pinaka-sentro nga topic diri mao si Jesus Christ. Usa na sa mga gipaningkamutan nato nga masaysay ninyo nganong miingon ta nga si Kristo gyud ang paagi sa kaluwasan. Daghang mga tawo nga nagsuon-suon ana, pero kung imo silang sundon pangutan-on mahitungod sa rason nganong si Kristo ra gyud ang makaluwas, dili sila ka dili sila ka palalom og hisgot tungod sa hinungdan nga nag-awat-awat lang. But by God's grace, kita makasaysay ta ni ana. Now, ang Old Testament, that is the book of preparation. Balikon ko, in the Old Testament, that is the book of preparation. Libro sa pag-andam. And then New Testament is the book of manifestation. Ang buti pasabot ni ini, pagpangandam o pagpadayag. So kaning duha ka books, kaning duha ka Old and New, di ni pwedeng bulagon. Kay kung wala ang Old Testament, wala ang New Testament. Kung wala ang New Testament, wala ang Old Testament. Because the Old Testament looking forward. O ang New Testament is looking back. No? Balikon ako. Ang Old Testament is looking forward. And the New Testament looking back. So dili pwede. Mo na siya ang atong nasabtan diri sa Biblia. Mo na gitawag nato og dispensational theology or Biblos studying about the Word of God. Kay dunay daghang kaayo karon nga mga tawo nga wa kasabot niini. Ug tungod sa maong rason, magpataka na lang nila og yawyag tudlo diha nga bisan gani dili para sa ilaha, because
he was lack of knowledge about sa gitawag og pagtuon sa Biblia. Now, atong isgutan, mayon ka, Pastor, tinuod bago ng imong yaw-yaw nga ang Old Testament, the book of preparation, and the New Testament, the book of manifestation. According sa ato ang paghubad, because we are studying the systematic theology. We are studying the dispensational theology nga mo ni ang pinaka gitawag nato og importanteng masabtan nato ni. Kay kung dili ta kasabot sa Biblia, kung saon man nato sa pagpasabot ngadto sa mga tao, especially sa mga tao nga nagpangita sa kamatuoran. Di ba? Now, tagaan ta mo example. Kining gisgutan dinhi sa pagkamatay ni Kristo sa cross, dunay 33 ka mga propesya sa Old Testament nga nangatuman. Timan ina, sa dihang si Kristo namatay sa cross, adunay 33 ka mga bersikulos sa Old Testament nga nangatuman. Sa diha nga si Kristo nagpakatao, aduna po'y 167 ka mga propesya sa Old Testament nga nangatuman. Sa dihang nabanhaw si Kristo, duna po'y kapin sa 1,658 ka mga bersikulo sa Old Testament nga mga propesya sa mga prophets kaniadto nga nangatuman. Usa ni ini kini bitawng pagkamatay ni Kristo, usa ni ini natuman pagpakatao ug pagpakamatay. Makbasa tana sa Genesis chapter number 3 verse 15. Okay? And that is the essence that God God planned for all humanity. He was predicted the plan of salvation through Jesus Christ. Ingon diri sa 15, and I will put enmity between thee and the woman. Ingon siya, between thy seed and her seed. It shall burst thy head, and thou shall burst his heel. Kasi buti pasabot ani. Ingon siya og sa man buti pasabot ini sa mga verse siya nga og ibutang ko diha ang panagbangi tali kanimo og sa babae og sa iyahang liwat or liwat sa babae. Seed of the woman, anak sa babae, nganong wa man sa anak sa lalaki diya. Because predicted kini nga adunay Dios nga magpakatao dito sa babae, sa sabakan sa babae. Ug kining babayhana walay seed sa lalaki. Tanan dinhi nga nangatao sa kalibutan, tanan nga nahimugso sa kalibutan, adunay sexual activities in between male and female. Balikon ko, ang tanan nga mga tao nga diri sa kalibutan nahimugso, adunay sexual activities between male and female. Pero ang God the Father, nagsulti siya, seed of the woman. Buti pasabot, kaliwat sa babae, o pwede ba rin na mahitabo nga ang babae, makaanak ba rin ang babae, kundi hilabdan sa laki. Mao kini ang prediction about the Messiah will come. The coming of Messiah through the virgin birth, through the virgin birth. Usak magpakatao ang Messiah diha sa usa ka babae nga wala nahilabti sa lalaki. O giklaro kini diha sa Isaiah chapter number is Isaiah chapter number 7 verse number 14. So di pa kay klaro dito, but diri mo na klaro na. Ingon diri sa 7:14, ingon dinhi ang Bible, therefore the Lord himself shall give you a sign. Behold, a virgin shall conceive and bear a son,
and shall call his name Emmanuel. Ato makita nga dito sa Genesis chapter 3 verse 15 dili pa kayo klaro mahitungod sa pagpakatao sa Dios magpakatao ngadto sa sabakan sa usa ka babae. Pero diri sa Isaiah 7:14 murag naanam-anam og kaklaro. No? Naanam-anam og kaklaro nga ang manlunubo sa kalibutan magpakatao diha sa sabakan sa usa ka babae nga wa hilabti si laki. Virgin birth, no? Balikon nako. Daghan kaayong mga tao sa kalibutan nga nahimugso diri. Pero before sila nahimugso dunay sexual activities nga nahitabo. Pero si Kristo nahimugso sa kalibutan nga nagpabilin nga birhen ang maong babae. And that is the sign that the Savior will come through the virgin lady, the virgin woman. No? Ingon din then the Lord shall bring upon thee 14 isa. Therefore the Lord himself shall give you a sign. Behold, a virgin shall conceive, bear a son, and call his name Emmanuel. Okay? So, murag naghayag-hayag na, no? Okay? Arita sa Matthew. And Matthew chapter 1. Okay? Matthew chapter 1. O, di apag yun ay, ato, pag ning basahon sa Isaiah. That is proven that the Old Testament is the book of preparation and then New Testament is the book manifestation. 9:6. Isaiah chapter 9 verse number 6. The Bible says, for unto us a child is born, unto us a son is given. And the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Almighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. All right. So if you look at this verse, it's very clear that prophet Isaiah was prophesied the coming of the Lord Jesus Christ. In Genesis chapter 3 verse 15 is not clear, but there in the book of Isaiah was very clear, very complete details about the coming of Messiah. So arita sa Matthew chapter 1. Okay? If you follow me, you just follow me first. And that is the very important to knowing about the word of God, the good interpretation, the right interpretation according the Old and New Testament. All right, the Bible says, and Matthew chapter 1 verse 21 and going to verse 25, the Bible says, and she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus. In Isaiah chapter 7 verse 14, the name of the what we call the son is Emmanuel. But in this passage in Matthew chapter 1 verse 21 is very clear, Emmanuel or Jesus, that is the same meaning. All right, that is the angel of the Lord speak to Joseph during the time of his dreams. The Bible says, and he shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. Verse 22, now in all this was done, that is mighty fulfilled, which was spoken out of the Lord by the prophet, saying, verse 23, behold, a virgin shall be with child, and he shall bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel, which is interpreted is God is be with us. And that is the repeated verses from Isaiah 7:14. Muna nga maingon ko nga ang Biblia di gud pwedeng bulago ni siya. No? Kung ang usa ka tawo karon nagatutok siya nga nagtuo siya nga ang iyang doktrina iyang kaugalingong opinion og walay
tinuod nga paghubad diri sa Biblia, sakto nga paghubad, tuod man nagdalag Biblia, pero sipyat ang iyang teaching. And we need to learn how to utilize, how to study correctly. And we must interpret the Bible correctly, dividing the word of truth, because the only thing we can share to right message to them, our audience, in front of our camera. Muna nga, kinahanglan kita makabalo ni ini, kay naumol ug nahimugso ang daghang mga pagtulon-an karon tungod sa sipyat ug dili mao nga interpretation sa mga magwawali. So ang gisgutan sa Old Testament is Jesus. Ang New Testament, di ba imong tan-awon sa Old Testament, daghang kaayong mga tao nga naghalad-halad og mga mananap. Si Abel naghalad og mananap. Kano saan nagsugod ang paghalad og mananap o substitute? Sa panahon nga si Adan ug si Eva nahagbong sa pagpakasala. Ug katong mga substitute si Adan ug si Eva doon na ba'y namatay ito sa garden? Doon na ba'y namatay dito sa garden sa Eden? Yes, doon na. Aron si Adan ug si Eva magpabiling buhi. Katong karnero nga giihaw sa Dios dito, picture out nga buhaton ni Jesus dito sa Krus Kalbaryo. And that's the reason that we are praising God in our present time, praising God, give them glory and honor, because through His death of Jesus Christ on the cross of Calvary, we will able to write in the sight of God, if you trust in Him, the finished work of Jesus Christ in the cross of Calvary. Muna nga, kung moingong ka nga ang imong simbahan makaluwas nimo, piting sipyata nimong dako. Moingong ka nga ang bautismo nimo makaluwas, piting sipyata gyapon nimong dako. Moingong ka nga ang mga sakramento, mga ordinansa nga gihimo sa imong simbahan makaluwas nimo, piting sipyata nimong dako. Kay wala pa nahimugso ang mga simbahan o mga grupo nga gihimo lamang sa tao, pero ang Ginoo nagplano na sa kaluwasan sa tanang mga tao nga pinaagi siyang buktong anak nga mao si Jesucristo. Muna nga ang tinuod nga magwali ni Kristo walay laing siatab i-promote sa kahanginan, mao ra gyud si Kristo nga namatay para sa tanan nga mga tao. And that is the sound doctrine. Sound doctrine. That is the right doctrine. That is the right way of salvation. Muna, akong pag-ampo nga sa atong pagtuon sa bibliology, correct interpretation, correct application, correct doctrine. Mahitabo ra gini basta makasabot ka sa tinud-anay sa sulod sa Biblia. Cover to cover, we must read it and we must interpret correctly. Ayaw i-allegorate ang literal imong simbolikal, sipyat ka. Ang literal, ang narrative himuon imong parables, sipyat ka diha. Kung narrative na, i-interpret na nga narrative. Kung parables na, i-interpret na nga parables. Kung figure speech na, i-interpret na nga figure speech. And that is the correct interpretation. Dili kay mag-invento ka diha daghang mga doktrina. Mamani nahitabo karon. Ladalang uban og baptist pero ang doktrina dili baptist. Sayop nga doktrina og sayop nga pagsabot sa Biblia. Muna nga ingnon taga itakna sa kapunon sunda ko dinhi sa atong topiko is the correct Bible interpretation. We start right now the background of the Bible from Old and New Testament. Unsay solo diri? Unsa ganitong the book of Old Testament, the book of preparation, and the New Testament is the book of manifestation. So, muna nga dili pwedeng paaway-awayon sila, kay sila tanan ang 46 ka book writer sa Bible, puro sila mga lalaki, managlahi sila mga trabaho, managlahi sila position, profession, pero pagsulat nila sa Biblia nagka-unite sila
Unsa ilang hiusahan diha ni Kristo nga maoy manluluwas. Di ba? Mao na ang pinaka tinuod nga nahitabo diri sa Biblia, mga higala, no? Nga ang 46 ka buok nga mga writer sa Bible, puro sila mga lalaki, managlahi sila og mga posisyon, mga trabaho, pero matingal na managlahi mga kapanahunan sila gipangtawag sa Dios, gitahasan sa pagsulat, pero makaingon ka nga usa ra gyud ang nagdictate nila tungod kay nagkahiusa sila sa ilang mga mensahe o sa ilang mga sinulat. Ang sinulat nila nagtumbok o nagtultol kanato mahitungod ni Kristo Jesus nga maoy manluluwas sa tanan nga katawhan kanila nga mosalig kaniya dito sa cross Kalbaryo. Okay? So dinhilan tataman og ang Dios magapanalangin kanatong tanan og nga nagampo ko nga niing maong video nakahatag kita kaninyo og dugang input aron nga ma-correct na to ang atong pagsabot sa Biblia. Daghang salamat ug ang balang Espiritu Santo sa kanunay magauban ug magagiya kanatong tanan. God bless us all.